ng isa sa ating mga confession, ang Heidelberg Catechism. At tayo po ngayon ay nasa Lord's Day 50. At ang Lord's Day 50 ay naglalaman ng isang tanong at ng isang sagot. Ito ay ang tanong at sagot 125. Kung kayo merong mga blue book sa likuran, buksan ninyo sa Heidelberg Catechism, Lord's Day 50, question and answer 125. Or kung kayo mayroong kopya ng ating bulletin, nakapaskil doon sa ating page ang Tagalog translation. At ganito ang sinasabi, ating pakinggan ng mabuti. Tanong 125, ano ang ikaapat na petisyon? Ang sagot, bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Ibig sabihin, malugod kayo na ibigay sa amin ang lahat ng mga bagay na kailangan para sa katawan, upang kilalanin namin kayo bilang tanging bukal ng lahat ng kabutihan. At hindi ang aming pag-aalaga o ang aming pagiging masipag, ni maging ang inyong mga kaloob, ang makapagbibigay pakinabang sa amin kung wala ang pagpapala mo. At sa makatuwid ay maaari naming alisin ang aming tiwala sa lahat ng nilalang at ituon lamang ito sa iyo. Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Hesukristo, binabanggit ng ibang mga preacher ang mga salitang lahat ay magiging maayos kapag nanalig o kapag ikaw ay nagtiwala. Hindi ka magkakasakit, hindi ka maghihirap. Mararanasan mo ang maayos, magandang buhay. At alam kong ito'y maaring napakinggan na natin or narinig na natin. Marahil noong tayo ay nag-i-scroll ng ating Facebook account, sa ating panonood ng YouTube, ng telebisyon, at tayo ay napadpad sa isang preacher na nangangaral ng gayon, ng mga salitang aking nabanggit. O kaya naman, tayo ay napadpad o napunta sa isang bookstore, at doon ay mayroong mga libro sina Joel Osteen, Kenneth Copeland, si Benny Hinn, T.D. Jakes, si Joyce Meyer, na nagsasabing ipinapangako ng Diyos sa atin ang isang mas maganda at mas masayang buhay. Isang buhay na wala kang magiging problema. Wala kang magiging alalahanin. At alam natin, mga kapatid, sa ating iglesia, natutunan natin ang ganitong aral, ang ganitong mga pahayag. At ito ay tinatawag na health and wealth gospel, o yung tinatawag na prosperity gospel, na nagtuturo na ang Diyos ay nagbibigay ng material na kasaganaan bilang kapalit ng pananampalataya kay Jesus. Na bagamat maganda sa ating pandinig, maganda ito sa ating
na maganda itong pakinggan at nakakaakit naman talaga, lalo sa maraming mga tao. Alam natin na ito'y maling katuruan. Maling katuruan ng kasulatan. Hindi iyan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi ito ang tunay na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat inaalis nito ang pinakadiwa ng mensahe, ang tungkol sa kapatawaran ng kasalanan, ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ang Diyos ay isang mapagbigay na Ama or generous na Ama na nagkakaloob ng mga kinakailangan para sa ating buhay. Gayunpaman, hindi siya nangangako ng perpektong kalusugan o labis na kayamanan. Sa halip, ipinapaalala ng ating Ama sa langit na bagaman hindi tayo exempted mula sa mga kahirapan, mula sa lahat ng kahirapan, tandaan sana natin na ang Diyos ay magbibigay ng sapat na biyaya at pag-aalaga upang ating makayanan ang anumang pagsubok na ating kakaharapin. Na kapag tayo ay nagtitiwala sa Panginoon, siya ay masaganang magkakaloob. At ito ang pagtitiwala na mayroon si David. At ito ang ating matutunghayan sa Psalm chapter 34. Siyang ating scripture. Sa natin ng ating mga banal, mga Biblia sa Psalm 34 bilang ating scripture reading. Ganito ang sabi ng salita ng Diyos. Pupurihin ko ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ang pagpuri sa Kanya ay sa aking bibig ng patuloy. Nagmamapuri sa Panginoon ang aking kaluluwa. Marinig nawa ng mapagpakumbaba at magsaya. O kasama kong dakilain ninyo ang Panginoon at magkasama nating itaas ang Kanyang pangalan. Hinahanap ko ang Panginoon at ako'y Kanyang sinagot. At iniligtas niya ako sa lahat ng aking mga takot. Sila'y tumingin sa Kanya at ang kanilang mga mukha ay hindi mapapahiya kailanman. Ang abang taong ito ay dumaing at ang Panginoon sa Kanya'y nakinig at iniligtas siya sa lahat niyang mga ligaya. Ang anghel ng Panginoon ay nagbabantay sa palibot ng mga natatakot sa Kanya at iniligtas sila. O inyong subukan at tignan na mabuti ang Panginoon. Naligaya ang tao na sa Kanya'y nangangalandong. O matakot kayo sa Panginoon, kayo Kaniyang mga banal, sapagkat ang mga natatakot sa Kanya ay hindi magkukulang. Ang mga batang leyon ay nagkukulang at nagugutom. Ngunit silang humahanap sa Panginoon sa mabuting bagay ay hindi nagsasalat. Halikayo, mga anak, pakinggan ninyo ako. Ang takot sa Panginoon ay ituturo ko sa inyo. Sinong tao
ang nagnanasa ng buhay at naghahangad ng maraming araw upang magtamasa ng mabuti. Ingatan mo ang iyong dila mula sa masama at ang iyong mga labi sa pagsasalita ng pandaraya. Lumayo ka sa kasamaan at ang mabuti iyong gawin. Hanapin mo ang kapayapaan at ito'y iyong habulin. Ang mga mata ng Panginoon ay sa matuwid nakatitig at sa kanilang daing bukas ang kanyang pandinig. Ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga gumagawa ng masama upang tanggalin ang alaala nila sa lupa. Kapag ang matuwid ay humingi ng saklolo, ang Panginoon ay nakikinig at inililigtas sila sa lahat nilang mga gulo. Ang Panginoon ay malapit sa may pusong wasak at inililigtas ang mga may bagbag na diwa. Marami ang kapigatian ng matuwid, ngunit inililigtas sila ng Panginoon sa lahat ng mga iyon. Lahat nitong mga buto ay iniingatan niya. Sa mga iyon ay hindi nababali ni isa. Ang masama ay papatayin ng kasamaan, at ang mga napopuot sa matuwid ay hahatulan. Tinutubos ng Panginoon ang buhay ng mga lingkod niya. Walang hahatulan sa sinumang nanganganlong sa Kanya. Narito ang ating paksa. Hindi pagkukulangin ng Diyos ang mga natatakot sa Kanya. Again, hindi pagkukulangin ng Diyos ang mga natatakot sa Kanya. Ang konsepto ng takot sa Diyos ay tumutukoy sa isang malalim na paggalang at pagkilala sa kapangyarihan at sa kabanalan ng Diyos. Na kapag ang isang tao ay may ganitong klase ng takot sa Diyos, siya ay sumusunod sa mga utos, sa mga kalooban ng Diyos. At siya ay nagtitiwala sa Diyos. Ang mga taong may ganitong pananampalataya ay naniniwala na tutugunin o tutugunan ng Diyos ang lahat ng kanilang pangangailangan. Now listen. Hindi ibig sabihin magkakaroon sila ng lahat ng kayamanan, ng kasiyahan, ng luho. Hindi iyon ang ibig nating sabihin. Kapag sinabing ipagkakaloob, tutugunin ng Panginoon ang lahat ng ating mga pangangailangan. Yun bang mga luho na tayo magbabakasyon sa mamahaling destinasyon? Tayo'y kakain sa mga mamahaling or high-end na restaurant. Tayo bibili ng mga kilalang tatak ng damit, sapatos, at mga alahas. Ang magarang bahay o vacation home o ang pinakabagong gadgets, mga mamahaling relo tulad ng Rolex, mga engranding kasal at espesyal
na selebrasyon. Aking uulitin, hindi ibig sabihin magkakaroon tayo ng lahat ng luho o kaginhawahan sa ating buhay, kundi ang mga tunay nating mga pangangailangan ang tutugunan o ipagkakaloob ng Diyos. Ang pisikal, spiritual, emosyonal, iyan ang tinutukoy na ibibigay ng Diyos. Sa ilalim ng ating paksa na hindi pagkukulangin ng Diyos ang mga natatakot sa Kanya, meron tayong dalawang nais bigyang diin. Una, ang pagtitiwala sa Diyos. Ang pagtitiwala sa Diyos. Pangalawa, ang pangangalaga ng Diyos. Pangangalaga ng Diyos. Tingnan natin ang unang punto. Ang pagtitiwala sa Diyos. May isang susi na nagbubukas sa kahilingang ito o sa ika-4 na petisyon na ating pinag-aaralan ngayon. Na kapag hawak natin ang susi na ito, na kapag nasa puso natin ito, ang lahat sa atin ay magiging malinaw, magiging maayos. Ngayon ang tanong, Pastor, ano ang susing iyon? Nais ko yung malaman. Ang susi ay ang pagtitiwala sa tapat na Diyos. Pagtitiwala sa ating matapat na Diyos. Mahalaga ang pagtitiwala dahil ang panalangin mismo ay isang paraan ng pakikipag-usap, pakikipag-ugnayan sa ating Diyos ng may tunay na pananampalataya. Diba? Kung wala namang pagtitiwala, hindi ka naman nagtitiwala, hindi tayo makikipag-usap sa Diyos o hihingi ng ating mga pangangailangan. Tanong, posible ba na tayo'y manalangin o ipanalangin ang petisyong ito na give us this day our daily bread, bigyan mo nawa kami ng aming kakanin sa araw-araw? Posible ba na ipanalangin natin ito, ipahayag natin ito, ihain natin ito sa Panginoon nang hindi talaga nagtitiwala sa Diyos, nang hindi naniniwala sa Kanyang mga pangako, nang hindi naniniwala sa Kanyang mga salita? Ang sagot, nakakalungkot mang sabihin, ito'y posible. Posibleng binabanggit natin ito sa ating mga panalangin, ngunit hindi talaga tayo nagtitiwala. Hindi talaga tayo naniniwala sa salita ng Diyos. Bagamat maaaring sabihin natin ang mga salita ng panalangin araw-araw, ang Lord's Prayer, may pagkakataon na ginagawa natin ito dahil lamang sa nakasanayan. Hindi nagmumula, hindi taus-puso yung ating pananalangin. Mga kapatid, ipinapaalala sa atin na ang pagbigkas ng mga salita tulad ng Ama, bigyan mo nawa kami ng aming kakanin sa araw-araw, ay maaaring maging mechanical at walang tunay na pag-asa at tiwala
kung hindi natin sinasapuso ang kahulugan nito. Kapag sinasabi natin ito, ang tanong ay, atin bang tunay na isinasapuso ang ating panalangin? Mayroon ba tayong tunay na inaasahan na bibigyan tayo ng Diyos ng lahat ng ating mga pangangailangan para sa katawan? Tinanong ko ito dahil may posibilidad na kahit pagkatapos nating manalangin, kaagad tayong bumabalik sa pag-aalala at pagdududa sa halip na magtiwala sa Diyos after nating mag-pray. Malabas sa ating bibig o naiisip natin, natutugunin kaya ang aking panalangin ng Diyos? Mga kapatid, kailangan nating makita kung gaano katiyak o kasigurado ang pangako ng Diyos. Ganito ang tinuturo sa atin ng Heidelberg Catechism, Lord's Day 50, question and answer 125. Ipinapaliwanag ang petisyong bilang isang pagkilala sa kadakilaan ng ating Diyos sa pagkakaloob, sa pagbibigay, isang pagkilala sa kakayahan ng ating Diyos sa pag-aalaga sa Kanyang mga anak, sa Kanyang mga pinili. Sabi ng Catechism, naway kilalanin natin na siya ang nag-iisang bukal, fountain, bukal ng lahat ng kabutihan. Na bago natin sabihin ang ating mga kahilingan, at bago natin sabihin ang ating mga kinakaharap na pagsubok, kinakaharap na mga problema, mahalagang kilalanin natin kung sino ang ating dinadalanginan, kung sino ang ating kinakausap, kung sino ang ating nilalapitan. Ating tandaan na ang Diyos na may kakayahan at kagustuhang magbigay ng lahat ng ating mga pangangailangan. Mga kapatid, kinikilala ba natin ang ating Diyos ayon sa sinabi ng Catechism? Siya ang bukal ng lahat ng kabutihan. Kinikilala ba natin siya ng gayon sa tuwing tayo ay lumalapit, sa tuwing tayo ay nagdarasal o nananalangin sa ating Panginoon? Yun ba yung ginagawa nating matibay o matatag na pundasyon? Na kapag na kahit na ang ating mga puso ay tila nabibigatan ng mga alalahanin at problema, araw-araw pala dapat nating sabihin sa pagsasalita na bigyan mo nawa kami ng aming pagkain sa araw-araw. Sa likod nun, sa ilalim nun, yung kahulugan nun para sa atin, yung Ama na nilapitan natin, siya ang Diyos. Siya ang nag-iisang Diyos, nag-iisang bukal ng lahat
ng kabutihan. Nakakalungkot dahil kadalasan inilalagay natin ang ating tiwala sa ating sariling kakayahan. Sa ating kakayahang kumita o sa mga tao sa paligid natin at kahit sa ekonomiya. Ngunit tinuturo sa atin ng katekism na manalangin nang alisin ang ating tiwala sa lahat ng nilalang at ituon lamang ito sa Kanya. Yun ang sabi. Alisin ang ating tiwala sa lahat ng nilalang at ituon lamang ito sa Kanya. Ang punto, mga kapatid, lahat ng bagay o tao sa mundong ito ay may posibilidad na magdulot ng pagkabigo sa atin. Ngunit ang Diyos, tandaan natin, sa Kanyang walang hanggang katapatan ay laging tutugon at hindi tayo bibiguin. Tapat ang Diyos sa Kanyang mga pangako. Bagamat madalas nating sabihin sa iba na magtiwala sa Panginoon, sinasabi natin sa ating kapwa mananampalataya, sa ating kapatid, sa ating Panginoon na kapag siya'y dumarating sa mga pagsubok, problema, ang ipinapayo natin ay magtiwala ka, kapatid, sa Panginoon, hindi ba? Ang totoo niyan, napakahirap. Napakahirap nitong isapamuhay. Napakahirap nitong isagawa ang lubos na magtiwala o buong magtiwala sa Panginoon. Dahil ang buong pagtitiwala sa Panginoon, tandaan sana natin ito, ang buong pagtitiwala sa Panginoon ay nangangailangan ng pagsuko ng ating mga alalahanin at pag-asa sa Kaniyang pagkakaloob. Ang pagdulog ng ating mga pasanin at paglalagay ng ating mga alalahanin sa kamay ng Diyos ay isang napakalaking hamon para sa atin. Ito ay hindi lamang simpleng casting all your cares upon Him, for He careth for you. Na ating ilagak ang ating mga kabalisahan sa Kanya sapagkat Siya'y nagmamalasakit sa atin. Hindi lang siya basta ganoon, napakasimple na ating ibibigay. Kundi ito'y isang pagpapakumbaba. Oo. Kailangan muna nating magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Si David, kilala natin na isang hari sa mandirigma. Makikita natin sa verse 6 na siya'y nagpakumbaba at inamin niya na siya'y isang dukha na walang magagawa kung wala ang tulong ng Diyos. Anong sabi niya sa verse 6?
ang abang taong ito ay dumaing at ang Panginoon sa kaniya'y nakinig. Habang dinarasal natin ang ika-4 na petisyon sa bawat araw, sabi ng Katekism, ang aming pag-aalaga o ang aming pagiging masipag, ni maging ang inyong mga kaloob ang makapagbibigay pakinabang sa amin kung wala ang pagpapala mo. Merong maikling salita sa Lord's Day 50 na mabigat. Yung salitang lahat. At 2 beses natin nakita o nabasa yung salitang iyan sa Katekism. Ang sabi, malugod kayo na ibigay sa amin ang lahat ng mga bagay na kailangan para sa katawan, upang kilalanin namin kayo bilang tanging bukal ng lahat ng kabutihan. Ibig sabihin nito, mga kapatid, na ang pangangalaga ng Diyos ay walang kulang. Kumpleto at saklaw ang lahat ng aspeto ng ating buhay. At alam din ito ni David sa kaniyang paghahayag, sa kaniyang mga suliranin. Sinabi niya sa verse 4, Psalm chapter 34 verse 4, hinanap ko ang Panginoon at ako'y kaniyang sinagot, at iniligtas niya ako sa lahat ng aking mga takot. At muli sa verse 6, ang abang taong ito ay dumaing at ang Panginoon sa kaniya'y nakinig at iniligtas siya sa lahat niyang mga ligalig. Yung mga salita diyan na lahat ng aking mga takot at lahat ng kanyang mga ligalig ay nagpapakita na walang maliit o malaking problema na hindi kayang solusyonan ng Diyos. At yun ang aral na nais ipaabot o iparating sa atin ni David. Yung verse 9, ang sabi niya, O matakot kayo sa Panginoon, kayong kaniyang mga banal, sapagkat ang mga natatakot sa Kanya ay hindi magkukulang. Ang totoo, yung salitang bread o tinapay sa panalangin ay sumasaklaw sa lahat ng ating pisikal na pangangailangan. Alam ng ating Panginoong Jesucristo na kailangan natin ng tirahan, ng damit, ng trabaho, ng salapi, at ng iba pang mga bagay upang tayo makapamuhay ng maayos. Kaya ang panalangin, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin o ng aming pagkain sa araw-araw ay hindi lamang tumutukoy sa literal na tinapay, kundi sa lahat ng ating mga pangangailangan para sa katawan. Pinapakita nito na si Kristo ay mayroong malasakit at nauunawaan ang mga pisikal na aspeto ng ating buhay. At itinuturo niya sa atin na humingi tayo sa Diyos
ng lahat ng ating pisikal na pangangailangan sa araw-araw. Humingi. Baka kasi minsan, kaya hindi tayo nakakatanggap dahil hindi tayo humihingi. Ang sabi, humingi at kayo'y bibigyan. Mga kapatid, hindi natin dinadala sa Diyos ang mahabang listahan ng mga kahilingan para sa ating luho at kasiyahan. Ngunit humihingi tayo ng mga pangunahing pangangailangan ng buhay. At dito sa ating pag-aaral sa Katekism, pinapaalala sa atin na ang Diyos ay nangako na ibibigay ang ating mga pangangailangan. At dapat nating makita ang mga biyayang ito sa ating mga buhay. Ngayon ang tanong, ano nga ba talaga, Pastor? Ano nga ba talaga ang kailangan natin upang mabuhay ng may pananampalataya, pagsunod at paglilingkod sa Diyos? Ang sagot, mahalaga ang buhay. Mahalaga ang hininga. Mahalaga ang lakas. Mahalaga ang pagkain upang magampanan natin ang ating mga pang-araw-araw na gawain, araw-araw na mga tungkulin. Kaya pag pinag-isipan mo itong petisyong ito, makikita mo o makikita natin na tayo ay hindi pinagkukulang ng Diyos. Hindi tayo pinagkukulang ng Diyos. Sapat ang kanyang biyaya. Ito ang mahirap na aral ng kasiyahan or ng contentment. Na ang kasiyahan ay nangangahulugang tanggapin natin ng buong puso ang mga bagay na ibinibigay sa atin ng Diyos. At maniwalang ito ay sapat para sa ating mga pangangailangan. Kung anong mayroon tayo ngayon, yan ay sapat sa iyo, sapat sa ating mga pangangailangan. Ito ay isang aral na natutunan din ni David. Sabi niya sa verse 10, ang mga batang leon ay nagkukulang at nagugutom, ngunit silang humahanap sa Panginoon. Sa mabuting bagay ay hindi nagsasalat. Bilang isang pastol, nakita ni David kung paano ang mga leon ay nagiging simbolo ng lakas, ngunit kahit sila ay nagdurusa rin sa gutom at pangangailangan, ginamit niya ang karnasang ito upang ituro na ang tunay na kasapatan at kabutihan ay makakamtan lamang sa pamamagitan ng paghahanap at pagtitiwala sa Panginoon. At ito'y nagpapakita ng pangako sa atin ng Diyos na nagbibigay ng higit pa sa pisikal na pangangailangan. Na kahit na mayroon tayong lahat ng material na bagay na ating kailangan, ay maaaring mahirapan pa rin tayo sa buhay kung palagi tayong pinanghihinaan ng loob o nabibigatan ng dahil sa kasalanan.
Ibig kong sabihin, mga kapatid, ang Diyos ay nagbibigay ng kaginhawahan at ng lakas, hindi lamang sa katawan, kundi pati na rin sa ating espiritual, pati rin sa ating mga kaluluwa, na tumutulong sa atin na makahanap ng tunay at pangmatagalan na kaligayahan, pangmatagalang kagalakan. At ang pangakong iyon ay makikita natin na mababasa sa verse 18. Ang sabi, ang Panginoon ay malapit sa may pusong wasak at inililigtas ang mga may bagbag na diwa. At kung ating papakinggang muli ang sinabi ni David sa verse 8, sabi niya, o inyong subukan at tignan na mabuti ang Panginoon, maligaya ang tao na sa Kanya'y nanganganlong. Ito'y nag-i-encourage sa atin o nag-uudyok sa atin na ating aktibong hanapin at kilalanin ang mga pagpapalang natatanggap natin sa araw-araw. Araw-araw tayong nakakatanggap ng pagpapala mula sa Panginoon. Na sa pagdarasal ng kahilingan para sa ating mga pangangailangan, hinahamon din tayo na pansinin natin, na pahalagahan natin ang mga ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Ating tingnan ang Kanyang mga pangako at makikita natin kung ano ang Kanyang mga ipinagkakaloob. Na ang lahat ng mga bagay na ating kailangan ay Kanyang ibinibigay. Sabi sa isang awit na alam kong alam ninyo, morning by morning, new mercies I see. All I have needed, sabi doon, all I have needed, thy hand has provided. Great is thy faithfulness. Sa kaloob ng hininga, sa ating mga baga, sa kaloob ng lakas sa ating mga kamay, sa kaloob ng kagalakan sa ating mga puso, nais ng Diyos sabihin natin gaya ni David sa verse 1, pupurihin ko ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ang pagpuri sa Kanya ay sa aking bibig ng patuloy. Kaya sa halip na mag-alala, sa halip na tayo'y mag-alala tungkol sa hinaharap, at magtuon sa pag-iipon ng mga pangmatagalang pangangailangan, hinihikayat tayo ni Kristo na ituon natin ang ating pansin sa araw-araw na biyaya sa atin ng Diyos. Madalas, parang ipinapanalangin natin, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa buwang ito. O bigyan mo kami ng aming
taunang sahod o pangangailangan. Ngunit dito, sinasabi sa atin ni Kristo na ating isipin ang kasalukuyan. Hayaan nating mag-alala ang bukas sa kaniyang sarili. Diba yan ang sabi ng Matthew chapter 6 verse 33 and 34? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pagkatapos ng verse 33, anong sabi? Hayaan natin ang bukas ang mag-alala sa kaniyang sarili. Ituon natin ang ating pag-iisip sa araw na ito. Ngayon, mula umaga hanggang gabi. Dahil yun ay pagpapakita natin ng ating pagtitiwala at ng ating pagpapasalamat sa ating Panginoon. Amen. Tayo manalangin. Aming Diyos, aming Ama na nasa langit, bigyan mo nawa kami ng aming kakanin sa araw-araw. Na Ikaw ang aming bukal ng lahat ng kabutihan. Kami nagpapakumbaba. Inaalis namin ang lahat ng aming tiwala sa aming sarili o kahit sa kanino mang tao sa aming paligid. Sa iyo lamang kami umaasa. Sa iyo lamang kami magtitiwala ng lubos. Na Ikaw ang magkakaloob ng aming mga pangangailangan para sa katawan. Ikaw ang magbibigay ng buhay, ng hininga, ng lakas, aming pagkain sa araw-araw. Panalangin namin, O Diyos, na ang mga salita na aming narinig ay magdulot pa ng higit na pagpapasalamat sa iyo. Nakita namin na ikaw ang Diyos na tapat, hindi nagkukulang kailanman sa iyong mga anak. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.